Ang tanawin sa baryo ng San Felipe ay kumikislap sa ilalim ng ginintuang liwanag ng dapit hapon. Humuni ang mga tandang at ang amoy ng sariwang kawayan ay kumalat sa malamig na hangin, dahilan upang huminga ng malalim si Miguel at maramdaman ang sigla ng buhay sa paligid. Nagtatakbo siyang nakapaa papunta kay Lolo na abalang naghahanda ng mga kawayan para sa parol. Ang mga mahabang piraso ng kawayan ay hinahati ng maingat. Ang ibabaw ay basa pa sa dagta, kumikintab sa ilalim ng sinag ng araw. Nakatayo si Miguel sa tabi niya, mga matay bilog sa pagtataka at pananabik, takot na hawakan. Baka masira ang ginagawa ni Lolo. Ang tunog ng lagari ay marahang sumasabay sa ihip ng hangin, humahalo sa mahinahong awitin ng ina ni Miguel mula sa kalapit na bahay. Ang mga simpleng tunog na ito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, parang ang buong baryo ay sabay na humihinga, sabay na nabubuhay sa isang banayad at mainit na himig. Ngumiti si Lolo nang mapansing tutok na tutok si Miguel sa bawat detalye. Ang ganda ng liwanag ay hindi lang nasa ilaw mismo, kundi nasa tuwa habang ginagawa mo ito, wika ni Lolo. Tumango si Miguel, ramdam ang init sa dibdib, parang unti-unti niyang nauunawaan ang gustong ituro ni Lolo. Inabot ni Lolo kay Miguel ang mga makukulay na papel. Dahan-dahan lang, magtiyaga sa bawat hiwa, paalala niya. Sa una, medyo alanganin si Miguel, nanginginig ang kamay, napupunit ang papel, at hindi pantay ang mga hiwa. Napabuntong hininga siya, nadama ang bahagyang pagkadismaya, ngunit hindi nagalit si Lolo. Maingat niyang inayos ang bawat piraso ng papel para sa apo. Dahan-dahang natutong mag-focus si Miguel, sinundan ng mga mata ang bawat hiwa hanggang sa masanay na ang kanyang mga kamay. Nang pagdugtong-dugtungin nila ang mga papel, unti-unting lumitaw sa harap nila ang isang parol. Napuno ng galak ang puso ni Miguel. Alam niyang hindi lang ito papel at kawayan, kundi bunga ng tiyaga, pag-aaruga, at pagmamahal ng pamilya. Sa huli, tinulungan siya ni Lolo na buuin ang parol. Nang sindihan ni Miguel ang kandila sa loob, kumalat ang mainit na gintong liwanag, sumilay sa kanyang mukha na puno ng pagmamalaki. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataong nakita niyang nagliwanag ang isang bagay na siya mismo ang gumawa. Nakatayo si Miguel, tinititigan ang kumikislap na parol. Pakiramdam niya ay sumasanib ang buong baryo ng San Felipe sa liwanag nito. Narinig niya ang tibok ng sariling puso, kasabay ng paghinga ng nalalapit na Kapaskuhan, at sa kaibuturan ng kanyang isipan, may sumibol na tanong, ano pa kaya ang naghihintay na tuklasin ko sa liwanag na ito? Inilagay ni Miguel ang parol sa bintana. Ang liwanag nito ay tumagos palabas, tinatanglawan ang kanyang unang mga hakbang patungo sa bagong daigdig, isang daigdig ng mga kwento, tradisyon, at mga aral na patuloy na ibinabahagi ni Lolo. Nakatingin siya sa kumikislap na liwanag, puspos ng pananabik sa bukas, habang unti-unting nagbubukas ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Patuloy na nakatingin si Miguel sa parol na kumikislap sa bintana. Ang gintong liwanag nito'y sumasayaw sa mga dingding at naglalaro sa sahig na gawa sa lupa. Umupo si Lolo sa tabi niya, kinuha ang parol, at marahang tinapik ang balikat ni Miguel. Alam mo ba, Miguel, sabi ni Lolo, ang ilaw na ito ay hindi lang palamuti. May kwento ito, matagal ng panahon pa, tungkol sa bituin ng Bethlehem na gumabay sa 3 pantas papunta sa sabsaban. Mababa at mainit ang tinig ni Lolo. Habang itinuturo niya ang mga detalye ng parol, ipinaliliwanag kung paanong bawat piraso ng papel ay sumisimbolo sa mga sinag ng liwanag na gumagabay. Tahimik na nakinig si Miguel, nanlaki ang mga mata, at dama niya na ang liwanag mula sa parol ay parang nagpapainit sa kanyang kaluluwa. Ang liwanag ngayon ay hindi lang kulay o apoy, kundi pananampalataya, isang himalang gumagabay sa mga naliligaw na puso. Hinawakan ni Lolo ang kamay ni Miguel. Ang kanyang mga palad ay matanda na ngunit matatag. Ang mga kamay kong ito, sabi niya, ay gumawa na ng napakaraming parol, nagbigay liwanag sa maraming Pasko. Ngayon, ikaw naman ang magpapatuloy. Ikaw ang magdadala ng liwanag sa susunod na henerasyon.
Ramdam ni Miguel ang mahiwagang ugnayan ng amoy ng kawayan, ang tunog ng lagari, ang liwanag, at ang mga kamay ni Lolo, lahat ay parang sinulid na nagdudugtong sa dalawang salinlahi mula sa nakaraan patungo sa hinaharap. Naramdaman niyang may saysay ang maliliit na ginagawa niya sapagkat kaya nitong maghatid ng tuwa at pag-asa. Tumango si Lolo, ang mga matay nakatingin sa malayo. Ang liwanag na ito, Miguel, ay hindi lang para sa bahay. Ito ay para sa kaluluwa. Ito ay pananampalataya, kabutihan, at paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Tumingin si Miguel sa parol at naalala niya ang mga pagkakataong nag-aaway ang kanyang mga kaibigan o may taong nangangailangan ng tulong. Bigla niyang naunawaan ang liwanag na ito ay sagisag ng kabutihan ng mga munting gawaing may magagandang bunga sa buhay. Pagbagsak ng gabi, inilagay ni Miguel ang parol sa bintana. Ang malambot na gintong liwanag ay kumalat sa buong lumang bahay. Unti-unting umurong ang dilim at ang liwanag ay naglaro sa mga dingding, sa mga mukha at sa mga alaala ni Lolo. Nakatingin si Miguel, kumikislap ang mga mata. Dama niya na ang liwanag na ito ay hindi lang nagbibigay ng ganda, kundi nagbubukas ng daan papunta sa mas malawak na mundo, isang mundo ng tradisyon, ng mga kwento, at ng mga aral na kanyang matutuklasan ngayong Pasko. Matapos ang unang gabi na nagliwanag ang parol, nagsimulang bumuhos ang unang ulan ng tag-ulan. Ang patak ng ulan ay bumabalot sa bubong na kahoy, at ang amoy ng basang lupa at kawayan ay humahalo sa usok ng kalan, lumilikha ng halimuyak na pamilyar banayad, ngunit puno ng alaala. Nakaupo si Miguel sa tabi ng bintana, pinakikinggan ang bawat patak ng ulan habang pinagmamasdan ang kumikislap na gintong liwanag sa may pasimano. Bigla niyang naisip na bawat tunog, bawat amoy, ay may dalang alaala-alaala ng baryo, ng pamilya, at ng mga Paskong nagdaan. Sa gitna ng pag-ulan, napansin ni Miguel ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, natatakpan ng manipis na alikabok, maingat na itinago ng ina sa isang sulok ng bahay. Binuksan niya ito at nakita ang mga alaala ng nakaraan, isang litrato ng ama na nakangiti, isang maliit na relo, at ilang lumang papel na puno ng sulat kamay. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay naghalo, pinabilis ang tibok ng kanyang puso. Isa-isa niyang hinawakan ang mga bagay, nanginginig ang kamay. Pakiramdam niya'y hinahaplos niya ang isang bahagi ng nakaraan na hindi pa niya kilala. Ang relo ay nagpapaalala sa kanya na mabilis lumipas ang panahon, ngunit ang mga alaala at pagmamahal ay nananatili magpakailanman. Umupo ang ina ni Miguel sa tabi niya, mga matay puno ng lambing at alaala. Umalis ang ama mo para magtrabaho, para magkaroon tayo ng mas maayos na buhay. Pero hindi niya tayo kailanman nakalimutan. At makikita mo, anak, ang pagmamahal ng ama mo ay naroon pa rin sa mga simpleng bagay sa paligid natin. Tahimik na nakinig si Miguel, sabay naramdaman ang init at lungkot sa puso. Naunawaan niya na ang liwanag ng parol ay hindi lang simbolo ng Pasko, kundi paraan upang mapanatiling buhay ang mga alaala, pagmamahal, at mga pangakong iniwan ng ama. Sa tabi ng apoy, hinawakan ni Miguel ang kamay ng ina. Ang kumikislap na liwanag ay sumisinag sa kanilang mga mukha. Mahina niyang ibinulong, "Mama, iingatan ko ang liwanag na ito. Ang pag-ibig at pananampalatayang ibinigay ni Papa. Hindi ko hahayaang maglaho." Ngumiti ang ina, mga matay kumikislap ng pag-asa. Patuloy pa rin ang ulan sa labas, ngunit ramdam ni Miguel ang init at kapanatagan. Ang liwanag ng parol ay hindi na lamang sumisinag sa kanilang tahanan. Ito'y nagliliwanag na rin sa kanyang puso. Ginagabayan siya tungo sa mga darating pang Pasko. Sumikat ang maningning na araw sa nayon ng San Felipe. Ang halakhakan ng mga tao, ang kaluskos ng mga dahon ng saging, at ang mabangong amoy ng giniling na bigas mula sa kusina ay bumalot sa makipot na daan. Ang bawat kakanin ay unti-unting bumubukol sa baga. Ang tunog ng misa mula sa simbahan ay umaalingaw-ngaw,
at ang mga parol na nakasabit sa bintana ay kumikislap sa sinag ng araw. Lumabas si Miguel, huminga ng malalim. Lahat ng tunog, amoy, at liwanag ay tila isang himig ng buhay na Pasko. Pinabilis ang tibok ng kanyang puso, may halong kaba at pananabik. Nagtipon ang mga kapitbahay sa harap ng bakuran, nagtatawanan at nagtutulungan sa paggawa ng mga parol. Mga kamay ng matatanda, ng mga bata, ng kababaihan sabay-sabay silang naggugupit ng papel, nagdudugtong ng kawayan, at nagpapailaw ng kasiyahan ng Kapaskuhan. Mabilis na sumali si Miguel, naalala ang mga salita ni Lolo, ang kamay ng matanda ang nagtuturo, at ang kamay ng bata ang nagpapatuloy sa tradisyon. Ramdam niya ang pagkakaisa ng buong komunidad at nakita kung paano dumodoble ang kasiyahan sa bawat ngiti at bawat piraso ng makulay na papel. Sa gitna ng kasiyahan, idinaos ng nayon ang paligsahan ng paggawa ng parol. Unang beses na sumali si Miguel, may kaba, ngunit puno ng dangal. Ibinuhos niya ang puso sa kanyang parol. Bawat hiwa, bawat kulay ay maingat na pinili. Ang mga mapanuring mata ng kanyang mga kaibigan, pati ang mga salitang pampalakas loob ng matatanda, ay nagdulot sa kanya ng halong kaba at tuwa. Alam ni Miguel na hindi lang ito laro, kundi pagkakataon upang ipakita ang kanyang sarili at tuparin ang pangako ng liwanag na iniwan ng Ama. Nang sindihan na ang lahat ng parol, ang gintong liwanag ay kumalat sa buong nayon. Palakpakan ng mga tao, ang tawanan ay umalingamngaw, at ang puso ng bawat isa ay tila nagbubukas sa simoy ng bagong tagsibol. Nakatayo si Miguel sa gitna ng karamihan, ang liwanag ay tumatama sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at pagmamataas. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang kapangyarihan ng liwanag. Hindi lamang ito nagbibigay liwanag sa paligid, kundi nagbubukas din ng puso, ng pananampalataya at ng mga tradisyon ng kanilang nayon. Ang liwanag na iyon ay tila paalala ng pangakong binitiwan niya sa tabi ng apoy, na ipagpapatuloy niya ang pagkalat ng saya, pananampalataya at pagmamahalan sa bawat darating na Pasko. Ilang araw matapos ang pagdiriwang ng Pasko, nakatanggap si Mama ng isang liham mula sa Maynila. Nakatayo si Miguel sa tabi niya, mga matang puno ng kuryosidad, habang dahan-dahang binubuksan ng ina ang sobre at binabasa ang bawat pamilyar na linya. Sabi ng papa mo, maayos daw siya at patuloy na nagtatrabaho para sa atin. Sabi ni Mama, ang tinig ay halong tuwa at pangungulila. Ramdam ni Miguel ang parehong damdamin, ang saya at pananabik. Ang liwanag ng parol ay tila lalong umiinit habang sumisinag ito sa ibabaw ng liham. Si Lolo, na nakamasid kay Miguel, habang abala ito sa mga papel na makukulay at sa parol, ay umupo sa tabi niya at nagsimulang magkwento. Mababa at puno ng alaala ang boses. Ikinuwento niya ang mga araw ng digmaan, ang mga gabing madilim, kung kailan ang pag-asa ay tila isang maliit na ilaw lamang na nanginginig sa hangin. Ang liwanag, Miguel, sabi ni Lolo, hindi lang ito bagay na nakikita. Ito ay pananampalataya, pagtitiyaga ang paraan ng puso upang manatiling matatag sa gitna ng unos. Malayo ang tingin ni Lolo habang nagsasalita at tahimik na nakinig si Miguel. Dahan-dahang nauunawaan ang lalim ng kahulugan ng liwanag na tinuturo ng kanyang pamilya. Ikinuwento ni Mama ang tungkol kay Papa, kung paanong iniwan niya ang baryo upang maghanap buhay sa Maynila, tiniis ang hirap para sa kinabukasan nila. Inisip ni Miguel ang ama, naglalakad sa gitna ng masisikip na kalye, sa ilalim ng mga maliwanag na ilaw ng lungsod, habang bitbit pa rin sa puso ang liwanag ng kanilang tahanan. Biglang naunawaan ni Miguel na ang mga sakripisyo ng kanyang ama ang dahilan kung bakit laging may init at kasaganaan sa kanilang pamilya. At bawat parol na kanyang sinisindihan ay hindi lamang simbolo ng Pasko, kundi paalala ng pagmamahal at koneksyon sa Ama. Pagsapit ng gabi, muling sinindihan ni Miguel ang parol sa bintana. Ang gintong liwanag nito
ay kumikislap sa bawat ihip ng hangin. Inisip niya ang ama, malayo man sa piling nila, at tila naramdaman niyang umaabot ang ilaw mula sa kanyang parol patungo sa lugar kung saan naroon si Papa. Naramdaman ni Miguel ang kahalagahan ng sakripisyo, ang pasasalamat, at ang tungkulin na ipagpatuloy ang mga tradisyon ng pamilya. Ang liwanag ng parol ay hindi na lamang tumatanglaw sa kanilang tahanan. Ito rin ay nagbibigay liwanag sa mga pusong malayo, pinagbubuklod ng pag-ibig, kahit magkalayo sa mundo. Maagang maaga pa lang, gising na ang buong nayon ng San Felipe. Ang tawanan ng mga tao, ang tunog ng walis sa bakuran, at ang halimuyak ng giniling na bigas at bulaklak ng manzanilya ay naghalo sa hangin, lumilikha ng isang himig ng kapaskuhan. Nakaayos na ang mahabang mesa, ang matatanday naghahanda ng mga sangkap para sa kakanin, habang ang mga bata naman ay sabik na nagaayos ng makukulay na papel para sa mga parol. Tumakbo si Miguel palabas ng bahay, kumikislap ang mga mata nang makita niya ang mga parol, malalaki at maliliit na nakahanda sa bakuran. Ang buong nayon ay tila tumutibok ng sabay-sabay, habala sa paghahanda para sa pista ng bituin. Napuno ng tuwa at pagmamalaki ang puso ni Miguel. Iniisip ang lahat ng natutunan niya kay Lolo at sa kanyang ama. Sa gitna ng kasiglahan, nakilala ni Miguel si Lina, ang kanyang kapitbahay na may ngiti ng araw. Mabilis silang nagkaibigan, nagtulungan sa paggupit, pagdikit, at pagbuo ng mga parol. Ang kanilang pagkakaibigan ay tumubo mula sa mga piraso ng papel, sa tawanan, at sa sabik na paghahanda. Napagtanto ni Miguel na ang liwanag ng parol ay hindi lamang nagdudugtong ng pamilya, kundi nag-uugnay din ng mga pusong bata, pinapatatag at pinapaganda ang pagkakaibigan. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang buong nayon sa maliit na plaza, daang-daang parol, ang sabay-sabay na nagniningning ginto, pula at asul, tila isang kalawakan ng mga bituin na bumaba sa lupa. Hawak ni na Miguel at Lina ang sarili nilang parol habang sumasabay sa prosesyon. Ramdam ni Miguel ang saya mula sa mga ngiti ng mga tao, sa kanilang halakhak at sa sabayang hakbang. Ang nayon ng San Felipe ay tila naging langit na puno ng mga bituin. Ang liwanag ay dumadaloy sa bawat sulok, tinatanglawan ang bawat kaluluwa. Nang matapos ang prosesyon, magkatabi sina Miguel at Lina, ang liwanag ng parol ay bumabalot sa kanilang masayang mga mukha. Sa susunod, gagawa tayo ng pinakamalaking parol sa buong nayon, pangako ni Lina. Tumango si Miguel puno ng determinasyon, at iingatan ko ang liwanag, ang pananampalataya, at ang pagmamahal na ibinigay ni na Lolo, ni Mama, at ni Papa. Gabing iyon, ang mga parol ay hindi lamang nagbigay liwanag sa mga bahay, kundi nagpasigla rin ng mga pusong bata, nagtanim ng pag-asa, pagkakaibigan, at pasasalamat para sa mga darating pang Pasko. Nagsimula ang bisperas ng bagong taon sa baryo ng San Felipe, sa masiglang diwa ng kasiyahan. Ngunit unti-unting nagdilim ang langit, humahampas ang hangin sa mga bahay na pawid, at ang maliliit na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa mga bubong. Nag-aalala ang mga tao, ngunit patuloy pa rin nilang tinatapos ang mga parol na hindi pa tapos. Nakatayo si Miguel sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ulap na nagkukumpol sa langit. Nakaramdam siya ng kaba habang ang ilaw mula sa kanyang parol ay kumikislap sa bawat ihip ng hangin, para bang may paparating na pagsubok. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo si Miguel palabas, hawak ang kanyang parol, pilit itong tinatakpan ng manipis na kapote. Humahampas ang hangin, at ang liwanag ng parol ay kumikislap, tila anumang oras ay mawawala. Dumaan siya sa maputik na lupa, sinisikap ilagay ang parol sa ligtas na lugar, habang mabilis ang tibok ng puso. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balikat ay parang hamon ng tiyaga, tapang, at pananalig. Sa sandaling iyon, lubos niyang naramdaman ang tunay na lakas ng liwanag. Hindi ito nasusukat sa ningning kapag tahimik ang langit, kundi sa tibay nito sa gitna ng unos.
Lumakas pa ang bagyo, bumuhos ang ulan na parang hindi titigil, mabilis tumaas ang tubig at ilang bahay ang nalunod. Nagmamadaling pumasok ang mga taga San Felipe sa mga matataas na bahay upang magtago sa panganib. Si Miguel, kasama si Nalina, ang kanyang ina at mga kapitbahay, ay nagtipon sa isang maliit na bahay. Ang natitirang mga parol ay marahang kumikislap sa dilim, nagbibigay ng kaunting pag-asa. Nagtulungan silang lahat, nagbahagian ng kapote, ng pwesto, ng tawa, at ng mga kwentong pumapawi ng takot. Hawak ni Lolo ang tanging parol na nananatiling maliwanag. Inilagay niya ito sa gitna ng mesa. Ang liwanag ay mahina ngunit matatag. Tingnan mo, Miguel, sabi ni Lolo. Ang ilaw ay hindi lang para magbigay liwanag sa daan, kundi para rin magbigay liwanag sa ating mga puso. Kapag pinanatili natin ang liwanag sa loob, malalampasan natin ang anumang unos. Tahimik na tinitigan ni Miguel ang parol, parang may bagong pangunawa ang sumilay sa kanyang isip na kahit maliit ang liwanag, taglay nito ang kapangyarihang magbigay gabay, magtaboy ng dilim, at magbuklod ng mga puso. Sa sarili niya, nangako siya, iingatan ko ang liwanag na ito, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Kinabukasan, nagising si Miguel sa mapusyaw na liwanag ng umagang sumisilip sa butas na bubong. Wasak ang buong nayon ng San Felipe. Giba ang mga bubong na pawid, nagkabuwal ang mga puno, at ang mga daan ay puno ng putik at tubig na hindi pa humuhupa. Bihira ang huni ng mga ibon, at mabigat ang hanging mamasa-masa matapos ang bagyo. Lumabas si Miguel sa bakuran, tumingin sa paligid, at naramdaman ang halong lungkot at tapang sa kanyang dibdib. Naalala niya ang liwanag ng parol kagabi at bumulong sa sarili. Kahit may bagyo, mananatili ang liwanag at tungkulin nating pangalagaan ito. Unti-unting lumabas ang mga taga San Felipe mula sa kanilang mga bahay, nagtutulungan sa paglilinis ng mga naiwang sira. Sa gitna ng hamog, umalingaw-ngaw ang halakhakan at tawanan, nagdadala ng panibagong sigla. Nagtulungan silang magtayo ng mga upuan, mag-ayos ng mga puno, maglinis ng bakuran, at isabit muli ang mga parol na nasira. Tumakbo si Miguel sa bawat bahay, tinutulungan ang mga pamilya, kasama si Nalina at ang kanyang ina, sa muling pagtayo ng maliit na altar na may mga kakanin at bulaklak ng manzanilya. Ang pagkakaisa, kasiyahan, at mga ngiti ng komunidad ay parang mainit na liwanag na nagtataboy ng mga anino ng bagyo. Habang naglilinis, napansin ni Miguel ang sarili niyang parol, nagniningning pa rin sa gitna ng mga tubig at abo ng unos. Huminga siya ng malalim, dama na ang liwanag at pananampalataya ay hindi kailanman nawala sa kanyang puso. Ang liwanag na iyon ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa paligid, kundi tumatanglaw din sa kanyang kaluluwa, nagpapaalala na ang mga bagay na tunay na mahalaga, pananampalataya, pag-ibig, at tradisyon ay matibay kahit dumaan sa pagsubok. Muling nagtipon ang buong nayon sa plaza, pinanonood ang mga parol na inayos at muling pinailawan, ang mga tawa, bati ng maligayang Pasko, at saya ay bumalik sa bawat tahanan. Nakatayo si Miguel sa tabi ni Nalina, Lolo, at ng kanyang ina, habang ang liwanag ng mga parol ay sumasalamin sa kanilang masayang mga mukha. Naramdaman niya na ang Pasko ay hindi lamang tungkol sa pagkain o pista, kundi tungkol sa pananampalataya, sakripisyo, at pagmamahalan na nag-uugnay sa bawat isa. At ang liwanag na iyon, kahit dumaan sa bagyo, ay patuloy na nagliliwanag, kasabay ng pag-usbong ng pag-asa para sa isang bagong taon na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Isang tahimik na umaga, narinig sa baryo ng San Felipe ang kalansing ng mga kabayo sa daang putik, senyales ng pagdating ng kartero. May dala siyang makapal na sobre. Ang tinta sa ibabaw ay bahagyang kumupas sa mahabang biyahe. Agad na tumakbo si Miguel upang salubungin ito. Mabilis ang tibok ng puso, halong pananabik at tuwa. Maingat na binuksan ni Mama
ang liham at iniabot ito kay Miguel. Habang binabasa nila ang bawat pamilyar na linya, kumislap sa kanilang mga mata ang parehong liwanag na gaya ng parol na patuloy na nagniningning sa bintana. Binasa ni Miguel ng dahan-dahan ang bawat salita at tila naririnig niya ang tinig ng kanyang ama sa kanyang isipan. Anak ko, maayos ako, at palaging iniisip ang ating pamilya. Hindi madali ang buhay dito sa malayo, ngunit dala ko pa rin ang lahat ng alaala at ang liwanag na sinindihan mo noong nakaraang Pasko. Habang binabasa niya, dama niya ang init ng pagmamahal ng ama sa bawat pangungusap, parang isang maliit na apoy na patuloy na nagbibigay liwanag sa kanyang puso, paalala na hindi kailanman mapuputol ng distansya ang ugnayan ng pamilya. Sa liham, ikinuwento ng ama na dala pa rin niya ang parol na unang ginawa ni Miguel. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang Amerikana, laging kasama saan man magpunta. Tuwing kumikislap ang liwanag na iyon, sulat ng ama, naaalala ko ikaw, ang ating pamilya, at ang San Felipe, ang lugar kung saan hindi kailanman namamatay ang liwanag. Huminga ng malalim si Miguel, iniisip ang kanyang ama sa malayong Maynila, maingat na iniingatan ang parol na gawa ng kanyang mga kamay. Ang liwanag ay naging parang di nakikitang sinulid na nagdurugtong sa kanilang dalawang puso, lagpas sa layo at sa panahon. Sa dulong liham, nakasulat, "Anak, nangangako si Papa na uuwi ako para sa darating na Pasko. Magsasama-sama tayong muli at sabay nating pagningningin ang buong baryo sa liwanag at saya." Mahigpit na niyakap ni Miguel ang liham, kumikislap ang mga mata sa tuwa. Sa sandaling iyon, dama niya ang pag-asa, pag-ibig, at pangakong muling pagkikita. Lahat ito ay naging ilaw na gagabay sa kanya sa bawat araw. Nagpapaalala na ang pamilya, tradisyon, at pananampalataya ang pinakamahalagang yaman sa buhay. Lumipas ang isang taon at si Miguel ay tumangkad, naging mas mahinahon at mas bihasa. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran, tinuturuan ang mga bata sa nayon kung paano maggupit ng papel, magdugtong ng kawayan, at magpailaw ng parol. Hawakan ng marahan, gupitin ng pantay, para hindi mamatay ang ilaw, sabi ni Miguel, sa tinig na may halong kabaitan at kaseryosohan. Tinitingnan niya ang masasayang mukha ng mga bata at dama niya sa puso ang ligaya at pananagutan ng pagpapatuloy ng tradisyon para sa susunod na salinlahi. Dumating si Lina, may dalang supot ng makukulay na papel. Magkasama silang nagtayo ng mga bagong parol, nagtatawanan habang nag-aayos. Ang dalawang bata noon ay ganap ng lumaki, ngunit ang liwanag ng kanilang tapat na pagkakaibigan ay nananatiling maliwanag, nagbibigay sigla sa lahat ng nasa paligid. Ang mga taga-nayon ay nagtulungan sa pagtatayo ng mga pwesto, pagsasabit ng mga parol sa bawat kanto, at ang buong nayon ay muling napuno ng tunog, kulay, at saya ng Kapaskuhan. Sa maliit na altar sa bahay, nakapahinga na si Lolo, ngunit patuloy pa ring nagniningning ang paborito niyang parol. Hinawakan ni Miguel ang ilaw, inalala ang mga aral at mga kwentong iniwan ni Lolo tungkol sa liwanag at kabutihan. Nauunawaan niya ngayon na kahit wala na si Lolo, ang espiritu at liwanag na ipinasa nito ay patuloy na nabubuhay, patuloy na gumagabay sa mga kabataan ng nayon. Pagdating ng gabi, kumislap ang buong San Felipe sa liwanag ng daan-daang parol. Magkasama sina Miguel, Lina, at ang mga bata ng nayon sa pagsisindi ng mga ito na para bang lumikha ng gintong kalangitan sa lupa. Ngumiti si Miguel habang lumilinga sa paligid, puno ng kaligayahan ng puso. Alam niyang ang liwanag ay hindi lamang tumatanglaw sa paligid, kundi nagbibigay init din ng pagmamahalan, tradisyon, at pananampalataya sa buhay. Sa pagdating ng susunod na Pasko, nananatiling nagniningning ang kanilang nayon sa liwanag na matatag, mainit, at walang hanggan.